Si Zuofan ay nakahiga sa lupa. Naisip ni Zuofan na dumating si Xe Tianyang sa tamang oras. Ang Venom King na may mapusyaw na asul na buhok ay tumingin kay Xe Tianyang. Sumigaw ang Venom King na sino daw si Xe Tianyang. Idinagdag ng Venom King na wala siyang pakialam sa ginagawa niya. Sinabi ng 8th Elder kay Xe Tianyang na huwag silang makialam. Tumingin si Xe Tianyang sa 8th Elder. Sinabi ni Xe Tianyang sa 8th Elder na nasa Blossom City sila. Idinagdag ni Xe Tianyang na hindi ito teritoryo ng Medicine Palace. Tinanong ni Xe Tianyang kung bakit sila matatakot dito. Naisip ng 8th Elder na mula ng labanan sa Spectral City ay naging obsessed ang bata sa hustisya. Idinagdag ng 8th Elder na lagi nitong ipinaglalaban ang mga inaapi. Naisip ng 8th Elder na pero si Fan Zuo ay tumatawid sa mga tao at nawawala. Sinabi ng 8th Elder na si Xe Tianyang ay kumakatawan sa buong Swordsman Manor. Idinagdag ng 8th Elder na hindi ito pwedeng kumilos tulad ni Fan Zuo. Tinanong ng 8th Elder kung gusto ba talagang makalaban ni Xe Tianyang ang Venom King. Tumawa ang 8th Elder, tinawag niya ang Venom King. Ako nga pala ang 8th Elder ng Swordsman Manor, ang pangalan ko ay Sui Feng Jian. Sinabi ng 8th Elder na pakiusap ay patawarin ang binata sa kabastusan nito. Sumagot ang Venom King na kaya pala galing ito sa Swordsman Manor. Idinagdag ng Venom King na hindi nakapagtataka kung bakit napakatapang ng disipulo nito. Tumingin ang Venom King kay Zuofan na nakahiga sa lupa. Sinabi ng Venom King na kalimutan na lang ito. Idinagdag ng Venom King na para sa kapakanan ng 8th Elder ay iiwan niya ang batang ito. Sinabi ng Venom King na nalasan na ito ng disipulo niya. Idinagdag ng Venom King na hindi na ito mabubuhay ng matagal. Naisip ng 8th Elder na patuloy na binibigyang diin ng Venom King ang disipulo niya. Idinagdag ng 8th Elder na para ba ito pagtalunan ang sinabi nila tungkol sa pag-api sa mahihina. Sinabi ng 8th Elder na hehe at kilalang kilala ang turo ng Venom King. Idinagdag ng 8th Elder na ang normal na tao ay hindi kayang kalabanan ng kahit sinong disipulo nito. Sinabi ng 8th Elder na ang batang walang ingat na ito ay nararapat sa nangyari sa kanya. Umalis ang Venom King. Bumantong hininga ang 8th Elder. Sumigaw si Xe Tianyang na mga walang hiya ang mga ito. Idinagdag ni Xe Tianyang na ang tanging ginagawa nila ay apihin ang mahihina. Sinabi ni Dong Xiaowan na nagdadala rin sila ng kahihiyan sa 7 imperial families. Sinuntok ng 8th Elder si Xe Tianyang sa ulo. Sumigaw ang 8th Elder na tama na. Idinagdag ng 8th Elder na akala ba ni Xe Tianyang ay si Fan Zuo siya. Sinabi ng 8th Elder na kailangan nitong pumili ng laban. Tinanong ng 8th Elder kung naiintindihan ba ni Xe Tianyang ang panganib na pinagdaanan nila. Idinagdag ng 8th Elder na ang Venom King ay kasing lakas ni Gikiyu. Sinabi ni Xe Tianyang na ang pinagkaiba ay si Gikiyu ay naglalaan ng oras para magplano laban sa iyo. Idinagdag ni Xe Tianyang na pero ang Venom King ay papatay agad kung minus. Sinabi ng 8th Elder na kung minus ang Venom King ay mamamatay ka sa lason bago mo pa malaman. Idinagdag ng 8th Elder na kahit kabilang ka pa sa Imperial 7. Nagulat si Xe Tianyang. Bumantong hininga si Xe Tianyang. Tinanong ni Dong Xiaowan kung si Xe Tianyang ba ang young master ng Swordsman Manor. Lumuhad si Dong Xiaowan sa harap ni Xe Tianyang. Sumigaw si Dong Xiaowan na si Master Yu Shou ay nalasan. Idinagdag ni Dong Xiaowan na pakiusap ay iligtas ito. Tinanong ni Xe Tianyang kung may pag-asa. Pa ba ito? Sumagot ang 8th Elder na hey at walang nakakaalam kung paano gamutin ang lason na iyon. Idinagdag ng 8th Elder na bakit sa tingin ni Xe Tianyang ay takot ang lahat sa Medicine Palace. Sinabi ng 8th Elder kay Xe Tianyang na hindi niya matutulungan ang mga ito. Sinabi ni Xe Tianyang na pasensya na miss. Idinagdag ni Xe Tianyang na hindi siya makakatulong. Sinabi ni Xe Tianyang na nakikiramay siya. Umalis ang 8th Elder at si Xe Tianyang. Naiwan si Dong Chanba at si Dong Xiaowan na umiiyak. Sinabi ni Dong Chanba na si Yu Shou ay napahamak lang dahil tinulungan sila. Idinagdag ni Dong Chanba na ihatid nila ang bangkay nito pabalik sa Night Rain City. Sinabi ni Dong Chanba na mula ngayon ay bahagi na ng pamilya nila ang Shou family. Sumigaw ang isang tinig na teka. Nagulat si Dong Chanba at si Dong Xiaowan. Sinabi ng tinig na natamaan si Yu Shou ng Rainbow Haze.
Idinagdag ng tinig na kung hahawakan nila ang bangkay nito ay mahahawa rin sila. Lumabas si Sister Chucho na nakabalot ng brown na kapa. Tinanong ni Dong Chanba kung ano ang gagawin nila. Idinagdag ni Dong Chanba na hindi nila pwedeng iwan ang katawan nito dito. Sumagot si Sister Chucho na iwan nila ito sa kanya. Kinuha ni Sister Chucho si Zuo Fan. Sumigaw si Sister Chucho na gagamutin niya ito. Lumipad palayo si Sister Chucho dala si Zuo Fan. Naisip ni Dong Chanba na kahit ang natitirang Imperial 7 ay hindi kayang gamutin ang lason na iyon. Idinagdag ni Dong Chanba na paano ito mapupurga ng isang babae. Nakahiga si Zuo Fan at duguan ng ilong. Naisip ni Zuo Fan na ang tatlong uri ng lason ay ang pinaka-nakamamatay sa mundo. Idinagdag ni Zuo Fan na kapag pumasok ito sa katawan ay patuloy itong nagbabago ng lakas. Naisip ni Zuo Fan na bukod sa demonic execution niya na kayang paksain lahat ay wala ng ibang makakalaban dito. Idinagdag ni Zuo Fan na maliban sa antidote mula sa Medicine Palace. Naisip ni Zuo Fan na maliban kung nakatingin si Zuo Fan sa langit. Isang kamay ang may hawak na bote ng gamot. Nakatayo si Sister Chucho sa tabi ni Zuo Fan na nakahiga sa kama. Binuksan ni Sister Chucho ang bote. Inamoy ni Zuo Fan ang gamot. Naisip ni Zuo Fan na ang amoy na ito. Idinagdag ni Zuo Fan na ito ang hinahanap niya. Ibinuhos ni Sister Chucho ang berdeng likido mula sa bote. Sinabi ni Sister Chucho na ito ang legendary Buddha's elixir. Pamatak ang gamot sa bibig ni Zuo Fan. Umapoy ang katawan ni Zuo Fan ng asul na liwanag. Naisip ni Zuo Fan na napakalakas ng life force nito. Lumutang ang katawan ni Zuo Fan. Naisip ni Zuo Fan na dumadaloy ito sa katawan niya. Idinagdag ni Zuo Fan na pinapaginhawa nito ang bawat kalamnan niya. Naisip ni Zuo Fan na pero, naisip ng tinig na may lady dapat sa itlog niya ginamit ang elixir. Isang itlog na may marka ang nagrereklamo. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.